Nakalaban kahapon ni Wesley So si Dubo Bing ang tinaguriang malakas umatake sa panahon ngayon. Ang mala Mikhail Tal kung bumalagbag ng sakripisyo. Tingnan natin kung uubra ba si Dubob kay Wesley or magiging Daniel Bugbog. Pero bago yan mga kamatsas ay sagutan muna natin ang puzzle hatid sa atin ng Internet Chess Club. Pasensya na po kayo sa aking boses. Basag talaga, may tama. Ayan. At speaking of Mikhail Tal, laro po ni Tal ito, white to play, no? Yung iniwan natin sa ating last upload. Ang ginawa ni Tal, napakaganda. Check. Rook G3 check. Congrats sa mga nakakita ng tamang tira. Hindi pwedeng capturein yan kasi nga po ang queen ay nakapin. At susundan naman ito ng Queen H6, threatening Queen takes Rook. Dito po, pag tinitigan natin, ang unang makikita natin, babawi ba kaso may Bishop G7? Kakain ba doon kaso may harang ng tore? Kakain ba doon sa tore may harang pa rin ng tore sa G8? Pero napakagandang tira mga kamatsas. Bishop G6, brilliant. Threatening matchas kasi. Dalawa di ba? Tatakpan yung toring pangharang Capturing ngayon yung tore. Bumawi at nauwi rin sa matchas. Napakalupais na laro ito ni Mikhail Tal noong araw. Talagang maraming umiidolo sa kanya. Simulan na natin ang bakbakang Wesley So. Black siya kay Dubo Bing na puti. Tingnan natin kung malakas ba ang kanyang attacking style. Nag-E4 si Dubo, E5 si Wesley. Knight F3, Knight C6, Bishop C4 at nag-Knight F6, D3. Ayan, na-miss ko tuloy dito mga kamatsas yung linyang Knight G5 yung fried liver attack. Kala ko ganyan ang gagawin ni Dubob Bagay sa kanya kasi yung mga pabalagbag na atake talaga D3 para suportahan ang pawn sa E4 at para makahinga ang dark square bishop at madali nang makadevelop. Nag-H6 muna. Nakaramdam si Wesley dahil alam niyang atakador itong tao na ito, baka mamaya lundagan ng knight o kaya mangilang sa pamamagitan ng Bishop G5, ipin, in-H6 muna ni Wesley. At nag-A4, yan ang medyo kakaiba dito. A4, hindi madalas gawin ng linya na yan, pero pagka ganyan po, gustong mag-A5. Gustong kumain ng space sa queen side. Nag-Bishop C5. Yan, tinuloy pa rin. At ito po ay Gyukopiano na mga kamatsas. Nag-castling din, at nag-A5, ayan na nga, nangain na nga ng space, dediretso yan, pag pinabayaan yan, kaya ini-A6 talaga yan mga kamatsas. Kasi po, kung pababayaan talaga, itutulak yan hanggang A6, hanggang sa manglamang ang puti ng space, kaya ini-A6 muna, tama na hanggang dyan ka na lang kumbaga. At nag-Bishop E3, tinapatan ni Dubob ang Bishop, nag-Bishop B4 lang. Linyado pa rin ito mga kamatsas, pero kung ako po titira ng black, parang wala sa isip ko ito. Parang feeling ko, talo ko ng isang tempo. Pero ang maganda dito sa Bishop B4, may ina-atake kagad kasi parang overextended. Napasubo ng pasok itong A5 Ayan, at ayun mga kamatsas, sa usapan palang novelty, bago pala to. Ang old line ay Bishop takes E3. Nangyari noong 2023, ilang taon ang nakalipas, may kumain dyan. Nanalo puti. Siguro alam ni Wesley. Kaya binago niya, nag-Bishop B4, atake muna sa A5. Hindi pumayag si Dubob. Ayaw niyang ipabawi or ayaw niyang ipakuha pala yung pawn sa A5. Nag-Bishop C5 ulit si Wesley. Nagbabadya ng balik-balik pero ayaw bumalik ni Dubob. Nag-C3 kasi sa isip niya siguro, kung babalik siya, ano yan, tabla? Ayaw palaban to si Dubob Kaya nga Dubobing to C3, yan, para kontrolin ang D4 at para nagbabalak ding mag-B4 at paalisin ang bishop na yan. Pero ayun na, dini-5 na ni Wesley. Gusto niya kagad maluwag. Di ko alam kung magagaya ko yung boses ni Wesley ngayon mga kamatsas. Kasi malat po talaga ako. Malat, pasensya na. Umuubo pa ako. Pinipigil ko lang. D5, basag sa gitna. At kumapture. Knight takes D5. Nag-B4, inatake na ang bishop. Umatras lang. Diyan po ang tamang atras para ma-maintain ang pressure ng diagonal. Gamit na gamit yan dyan. Nag-Rook E1, tiniret ang pawn E5. Nag-Bishop G4 si Wesley para hindi muna makaporma ng galaw yung knight. Siyempre nakapin, in H3, sinubukan.
Pero umatras lang. Nag-knight A3, nag-develop na. Kala ko mag-G4 si Dubob eh. Pagka gumanon, pipiliting kuhanin yung pawn sa E5 eh. 'Di ba? O, pero nag-knight A3 lang. Develop lang dahil natutulog pa ang knight sa B1. Nag-queen D6. Ayun, para sapat ang depensa. Hindi makain basta-basta mamaya. So wala nang risk na baka mamaya mag-G4 ang puti, alis, tapos mawala ang pin, kakainin na. Pero hindi po nagustuhan ng computer engine ang tira na yan. Ang gusto po ng computer ay F5. Grabe. Mas malala, no? Pero ang tapang ang tirang yan, no? Yun nga lang, nakakailang kasi parang mas lalong bumuka yung king, mas lalong buhay na buhay yung pagkakapin. Nakakailang yung ganun, ano? O, pero may bishop F7 naman. Or knight E7. Magulo, no? Grabe itong F5 tira ng computer. Napakatapang. Balik tayo. Ang ginawa, nag-queen D6. Nag-B5. Ay, grabe. Ito na. Ito yung iniintay ko kay Dubob eh. Gusto ko maramdaman sa kanya yung balagbag na pasagan talaga eh. Yun, kinain ni Wesley. O nga naman, libre nga naman yung pawn sa A5. Okay, sacrifice. O, natural naman kay Dubob. Di naman nakakapagtaka na eh. Knight A5. Kinapture muna. Takes. Weak nga lang yung pawn sa D3. C4. Uy. Okay. Oo nga no. Bitin yung knight sa A5 Bitin. One piece na ba? Ayun. Dito mga kamatsas. Unang tingin. Kung ako po unang titingin paano yan? Naka-atake yung queen. Bitin pa yung knight sa A5. Pero may timpladong preparasyon pala. Napaghandaan pala ni Wesley ito mga kamatsas. Sige po. Pakiguess nyo. Napakagandang tira yon. Sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. Timplado pala yung tira na yon. Boom! May bishop takes knight pala. So, kung sasabay ng kain, nakabitin din yung queen sa D1. Kinain ngayon ng pawn at dyan naman po sumala. At kitang-kita sa evaluation bar ay pagkalaki ng lamang na yan para sa black, sa panig ni Wesley. Okay, ang tamang tira daw po, etong accurate. Yun pala. Yan ang accurate. Tapos kakain doon. Tapos kakainin. And then, bishop B3 para i-threat yung pawn. Kakapture dito sa C7. Tapos, may ganun, magbi-bishop D4 muna. Threat muna sa tore. Rook A C1. And saka mag-F6. I-solid muna yung E5 para wag bumagsak. Kukuhanin na yung pawn. Kaso pag nag-D6, yan ang mga binibiling malayong tira. 'Di ba? Mga binibiling talagang mahirap ng matanaw. Pero talagang the best ang tira na yan. Ganda ng evaluation bar ng black. Bishop pair yan Kahit may pass pawn pa yan, sa pamamagitan ng dalawang bishop na yan, kontrolado po ang mga squares na kinakailangang kontrolin. Balik tayo mga kamatsas sa ginawang GF3. At dito, nag-queen E6 lang. Ayun, tiniret dito. Okay, bitin ang knight sa A5, tinuluyan ni Dubob. Siguro kumpiyansa siya. Isang pyesa yan, Brad Isang pyesa yan. Kinapturan ni Wesley. Parang tulog pa. Wala pang gaanong paparating, wala pang check. Pero ito po ang napakamapanganib na sniper nagtatago sa damo. Ingat ka dyan, sniper yan. At nag-queen E2. Ayan na. Pag queen E2, nag-queen G3 check. King F1. Anytime po kung gugustuhin ni Wesley, may tabla na siya Pabalik-balik, perpetual. Pero, time check tayo, lamang sa oras si Wesley. Nag-queen H3 check ulit, king G1, at dito po nag-rook FE8. Ito yung mga tinatawag na silent killer move. Kasi parang wala pang mangyayari, pero ito po yung paparating na kailangan paghandaan ng puti sa mga ganyang sitwasyon. Papagapang yan, tahimik yan, pero patay ka dyan. Pagka tumama yan dito, aray ko, matchas yan. Silent killer yan. At dito, nag-queen F1. Okay. Ayaw na kagad ni Dubob na patagalin pa yung queen dyan. Tama naman yung queen F1 para bago pa umikot yung knight dyan, mag-maneuver, guluhin na niya ang diskarte. Nag-queen G3 check, king H1 umilag. Bakit naman po hindi maiharang ang reyna? Kapag hinarang ang reyna, ito ang paparating. May ganyan. Hindi pwedeng capturein, syempre, pin. Obligado iilag, king F1. Kakapturein yung tore. At kakapture din dyan ng tore. Tapos
Ayun, makikipagganon-ganon at may malakas na kain. Ayun. Paano yan? Tuhog. Obligado, magbi-bishop b4. Siyempre, ilag. At the same time, madepensahan. Dire-diretso ng capture yan. Capture and rook a2 check. Pakita ko lang po sandali and then f6. Na dito po ay bagamat 2 minor pieces sa isang tore pero ang usapan dito dahil endgame na ay pawns. Dalawa ay grabe. 4 pawns up ang black. Talaga pong sobra ang laki ng pagkalamang dito ng black pagdating sa usapang endgame. Okay po, so balik po tayo. After queen g3 check, kaya hindi makaharang ng queen. Napilitan si Dubov na mag king h1. Dahil, kakainin na yan. Wala nang pin, Obligado gumalaw ang queen check. Nag king g1 at nag queen g3 check ulit. King h1. Ayun, tinuluyan na. Medyo pinaasa niya lang ng konti si Dubov. Yan. Pinaasa. Akala ni Dubov, bayag na siyang tabla eh. Baliktad yata nangyayari, mga kamatyas. Baliktad yata. Dapat ang nagpapaulan ng balagbag at atake si Dubov, Pero di siya makaporma kay Wesley, Di makaporma. Kinain lang. At nag-rook e2. Yan, may paparating na kain dyan. At nag-queen h4 check. King g2, paasa uli, paasa effect. Gumanon, kinain na yung pawn sa f3. Kitang-kita po kung kakainin o kung maghaharang, may kain doon. May iwanan yung tore. Kaya, napuwersa lang si Dubov na mag-king h2, nag-queen f4 check, nag-king h1, queen h4 check ulit, at nag-king g2. Ayun, pwede na bang gumanon? Pwede na ba? Timplado na ba? Parang pwede, Check, check, parang pwede pero ang ginawa ni Wesley, nag-bishop d4. Pero teka muna mga kamatyas, teka muna, parang nahiwagaan ako dito. Hindi ba pwede to? Halimbawa kung gumanon. Pag gumanyan, rook takes f2, pwede pa rin. Pwede pa rin pala. Diyan tapos may check, pagka gumanon, kasi pag chumek may takbo, yun ang natanaw ni Wesley. Pag check dito, may takbo dito. Okay, pero ito yung silent pala. Teka muna, rook g3 check. Ganon, malayo-layo pa rin pala. May ganon, Pero kahit po lamang ng dalawang pyesa dito ang puti, dahil sa pagka-expose ng white king, ayun. Kaya dito po talagang totoo yung sinasabing hindi sa material na usapan ang chess. Secondary lang yan. Ang pangunahing dapat na i-consider sa chess ay ang quality ng position. Biro nyo, may knight, may bishop, dalawang minor pieces yan, lamang, May tag-dalawang tore naman. Pero dahil sa kalagayan ng white king, evaluation bar, tingnan nyo po. Napakataas ng kalamangan dito ng black. Okay, di na natin tutuloy ito, Pero marami pa yung sangay-sangay, pero garantisadong lamang po dyan ang black pa rin. Balik tayo. So, nag-bishop d4 si Wesley, hindi pa rin nababago, evaluation bar, still, ang laki ng advantage. Nag-bishop e1 para naman makayakap-yakap sa king na talagang kailangang bigyan ng sangga sa mga atake dito na gagawin ng black. Check. Nag-bishop g3. Ayan, may pangsangga, And, yun lang. Yan ang mga mabibigat na pitas. Ang bibigat na mga pitas, Okay, kain. Hindi makain ng knight. Ay, bitin ang tore. Nag-rook a2 lang. Nag-b4. Inatake na po yung knight. At pumasok knight b5. Okay, hamon ng tore sa tore. Kinapture lang po ni Wesley. At kinapture. Saka nag-b3. Ayun. Pass-pawn. Very powerful pass-pawn. At nag-rook a3. Gustong kuhanin ng pass-pawn na yan. Pass-pawn must be push, sabi sa principle. Push lang. Para isang na lang, graduate na. Nag-rook b3. Nilagyan ng control sa likod. Rook behind. Pass-pawn nga naman. At dito, nag-rook a8. Ayun. Yan ang mga binibiling tira dyan, mga kamatyas. Kasi pagpalagay na may pass-pawn ka dyan, kung hindi mo pa rin alam ang proper continuation, mahirap pa rin yan. Tinan nyo yung rook a8, pupunta doon. Ay, pagkalakas ng tiradang yan. Nag-knight takes d4. Ayun, tapos may mga in-between move po. Boom! Rook a1. Bago kainin yan, may mga pahinog muna, pahinog effect. At nag-queen f5, naghamon ng queen to queen. Nako, ang ganda ng tirang queen f5 na yan, mga kamatyas. At anong gagawin? Kakainin yan o kakainin ng queen? Sa palagay nyo, mga kamatyas,
Napakaganda ng tirang, kain lang yung queen. Kain at then dyan pumunta. Pero atras muna tayo konti para mas maliwanag kasi po kung kakapturin ang knight, dapat i-consider natin, may panabla. Check, perpetual yan. Sayang naman. Di pwedeng humarang, kakainin babalik and then check ulit. Perpetual pa. Kaya sa tuwing tayo ay advantage sa position, mga kamadyas, consider natin palagi yung mga last bite, mga huling kagat, mga huling panggulo ng kalaban. Kaya kinapture ito. And then queen takes. Pinasok pa rin ni Wesley ang ganitong klaseng endgame, 2 minor pieces. Pero this time, 3 pawns up pa rin. Ang laki pa rin ng lamang. Nag B5. Ayan, pambasag. Okay? Pag kinain, kain, ayun, may tuhog. May tuhog, mga kamatyas, napilitang capture na lang yung G7. Pero para makita, para mas maliwanag, pag kinain kasi may tuhog Tuhog. Pagka D4, may ganun pa rin. Paano ngayon yan? Di makaalis ang bishop, kakainin ng buo yung knight. Di ba? May tuhog, 101. Kaya kinain na lang yung G7, yun lang. Dahil hindi nga nakain yung B5, mayroong napakalakas na na-produce na pass pawn naman si Wesley. Bishop D4, B3. Wala na, pamigay na yan po na yan. Importante yung pass pawn. Kinain, nag-king F8. Knight F5 at dito, mga kamatyas, pagtira ng B2, napasuko si Dubo Bing. Ano ngayon ang ibig sabihin? Bugbog. Daniel Bugbog. Nabugbog si Dubo Bing na malakas umatake. Sa bagay, sa mga na-analyze natin, laging tinatalo ni Wesley. Wag lang ang kalaban ni Wesley, sila MBL. Yan ang mga ayaw ni Wesley na kalaban. Pero pag si Dubob, wala. Sa mga na-analyze natin, parang daling-dali si Wesley kay Dubob resign. Bakit po? Kasi check na doon and then queen. Obligado, ibigay na yan. Di ba? Obligado. Pag umangat, di king E8, gaganon muna. Okay, gapang ng king. Talo na rin dito ang puti, mga kamatyas. Pero tatagal pa to Matagal pa to pero talo na rin. Pero si Dubob, ayaw na niya mapagod, ayaw na niyang ma-stress, kaya ni-resign na niya. Okay, nice game by Wesley. So ito po yung kanilang standing, mga kamatyas. Pakita ko po sa inyo. Ang nag-champion ay si MVL. Second si Erigaisi. Third si Alexis Sarana. And si Faustino Oro, pang-5. Matyas Blue Boom. Naku, si Kamatyas. Pang number 4. At pang-ilan si Wesley? Pang number 13. Ayan. Pero not bad. At least nasa taas pa rin, mga kamatyas. Si MBL malupit, tinalo na naman si Wesley. Suki talaga ni MBL si Wesley. Nadali na naman niya. Okay, sa score na 10 points. So, grabe. 1 point lang ang nawala sa 11 rounds. Malupites talaga. At hindi yata naglaro si Magnus madali namang malaman pag naglaro si Magnus, di ba? Andito ba si Magnus? Niman, pang number 27. Si Magnus naglaro. Grabe, inalat pala. Pang number 29. Daming talo, Talo siya kay Saidupov. Si Samsaran Saidupov. Si Saidupov po ay yung nakasama po natin sa Russia. Ayan, kaibigan natin. Tinalo niya si Magnus, Okay, dalawang talo at 4 na tabla ang inabot niya. Naglaro pala siya. Lamang pa si Wesley sa standing kay Magnus, mga kamatyas. Pero nakakahanga dito si Faustino Oro. Mainit na talaga. Grabe, lupit. 9 points. Pang number 5 sa buong sumali. Halos buong mundo na sumasali dito pagka every title Tuesday. Ayan, maraming salamat po, mga kamatyas. Sana po natuto kayo. At abang tayo sa mga susunod pang updates at mag-a-analyze pa tayo ng ibang mga games ni Wesley dito, At mga laro ni Magnus at iba pa, Faustino Oro. Lagyan po natin ng analysis yung mga ibang games nila na kapupulutan natin sa i-improve natin, mga kamatyas. Okay po, sa mga wala pang Internet Chess Club, mag-download na po kayo sa Play Store and App Store, downloadable. At sa mga di pa nakakapag-subscribe sa channel na to, mag-subscribe na po kayo. At any suggestions, ano bang mga katanungan nyo, malaya po kayo, lapag nyo lang sa comment section below. Maraming salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.